Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming insidente ng microplastic ingestion o pagpasok sa katawan ng microplastics. Paano ba itong nangyayari? At ano-ano ang mga epekto nito? Nakatutok si Mariz Umali. Ika nga ng kasabihan, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Pero sa tindi ng polusyon ngayon, ang basurang itinapon mo, kakainin mo? Sa pag-aaral kasi na ginawa ng mga researcher ng Cornell University sa Amerika, lumalabas na kabilang ang Pilipinas, Malaysia at Indonesia sa 3 bansa sa buong mundo na may pinakamataas na insidente ng microplastic ingestion o yung pumapasok na microplastic sa katawan ng tao. Ang microplastic ay mga plastic particles na mas maliit kaysa sa 5 mm gaya ng mga fiber, fragment o granule na nalilikha pag nadurog ang mga plastic. Kung saan karamihan sa mga pumapasok na plastic particle ay galing daw sa aquatic sources gaya ng isda at lamang dagat. 109 na bansa ang kasama sa pag-aaral kung saan napag-alamang ang Indonesia na siyang top consumer ng microplastic ay nakakakain ng aabot sa 15 gramo ng microplastic kada buwan. Dito raw sa Pilipinas, wala pang pag-aaral na sumusukat sa human consumption ng microplastic pero hindi raw nangangahulugang dapat itong ipagsawalang bahala. Nangolekta kami ng 300 na talaba sa iba't ibang palengke sa buong Pilipinas, sa buong Luzon at saka Visayas, at nakita namin na 100% o lahat ng talaba na aming tiningnan ay positibo sa microplastics. Yung mga gantong klase ng ebidensya, nagsasabi na sa atin na kailangan siguro na nating mag-worry. Base sa tansya ng World Bank, ang Pilipinas ay kumukonsumo ng aabot sa 163 milyon na piraso ng sachet kada araw. At nakakadagdag daw ito sa aabot sa 2.3 milyong tonelada ng plastic waste na napoproduce ng bansa kada taon. At alam niyo po ba na 28% lamang ng mga plastic resin na ito ang nare-recycle, habang ang lahat ng iba ay tinatapon na lang? Kung mas mataas yung populasyon mo na gumagamit ng plastic, may assumption na makakain mo din yung mga shavings mula doon. Pero paano nga ba pumapasok sa katawan ng tao ang microplastic? Meron tayong tinatawag na indirect ingestion. Bakit siya indirect ingestion? Kasi hindi natin kinakain yung mismong microplastics. Bagamat kinakain natin yung mga kumakain dun sa microplastics. Pwede rin daw siyang malanghap sa hangin. Ang pagkain o paglanghap ng microplastics may hindi magandang epekto sa kalusugan. Pwede mag-cause ng infection dahil nagkakaroon ng sugat yung mga cells o nagkakaroon ng sugat yung mga organs. May nakita silang mga posibleng effect sa ating intestinal lining dun sa mismong loob ng ating bituka dahil pag ang plastic ay pumunta doon, nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. Ibig sabihin ba, mamamaga yung bituka? Paalala ng mga eksperto, bawasan ang paggamit ng plastic o magkaroon ng green thinking. Kailangan din daw ng batas na maglalaan ng pondo para sa mas malalimang pag-aaral nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.